Mga kababayan, kapag narinig natin ang salitang confidential fund, madalas, ang unang pumasok sa ating isip ay, secret fund ba ito? Pwede bang kasusin kahit saan? Hindi ba ito ini-audit? At ang confidential fund ba ng Office of the Vice President ay kasama sa national budget na naprobahan ng Kongreso? Napakahalagang sagutin ang mga tanong na ito ng malinaw dahil pera ito ng bayan. Hindi ito personal na pera ng Pangulo. Hindi ito personal na pera ng Vice Presidente. At hindi ito personal na pera ng sinumang opisyal. Ito ay public fund na nagmumula sa buwis at iba pang kita ng pamahalaan. Kaya kahit confidential ang operasyon, hindi nangangahulugang walang patakaran, walang dokumentasyon, at walang pananagutan. Unang paglilinaw. Ano ang GAA? Ang tamang termino ay GAA or GAA o General Appropriation Act. Ito ang taunang batas na nagsasaad kung magkano ang maaaring kasusin ng bawat departamento, ahensya at opisina ng pambansang pamahalaan. Ganito ang karaniwang proseso. Una, paghanda ng executive branch ng proposed national budget. Ikalawa, isinusumite ito sa Kongreso bilang National Expenditure Program. Ikatlo, sinusuri at binabago ito ng House of Representatives at Senado. Ikaapat, pinagkakasundo sa Bicameral Conference Committee ang pagkaibang bersyon. Ikalima, ipinapadala ito sa Pangulo para pirmahan bilang General Appropriation Act. Sa makatwid, kapag ang confidential fund ay malinaw na nakalagay bilang line item sa GAA ng isang ahensya, masabi nating dumaan ito sa congressional appropriation process. Ngunit tandaan, ang pag-aproba ng appropriation ay hindi katumbas ng automatikong pag-aproba sa bawat aktwal na paggastos. Ibig sabihin, maaaring legal na nakalaan ang halaga sa budget. Ngunit kailangan pa ring sundin ng ahensya ang mga patakaran sa release, paggamit, liquidation, reporting at audit. Ikalawang punto. Kasama ba sa GAA ang confidential fund ng OBP? Ang sagot ay depende sa fiscal year at kung paano ibinibigay ang pondo. Sa 2023 national budget, ang office ng Vice President ay nagkaroon ng nakalaang confidential fund bilang bahagi ng budget na naprobahan sa GAA. Dahil nakalagay ito sa appropriation ng OBP, dumaan ito sa Kongreso. Ngunit ang mas controversial na usapin ay ang 125 million confidential fund na tinatanggap ng OBP noong 2022. Ayon sa mga dokumentong tinalakay sa budget hearing, ang original budget ng OBP na noon ay inihanda pa sa panahon ng nakaraang administrasyon ay walang nakahiwalay na 125 million confidential fund line item para sa buong pamunuan ng OBP. Ang mga po ang bagong Vice Presidente noong
kalagitnaan ng 2022, hiniling ng OBP ang confidential funds. Ang halagang 125 billion ay kalaunang inilabas mula sa contingent fund sa ilalim ng Office of the President. Dito nagsimula ang malaking debate. Ang tanong, kung walang confidential fund item sa orihinal na gaan ng OBP, maaari bang pundahan ito sa pamamagitan ng contingent funds? Ang posisyon ng mga nagdedepensya sa release ay maaaring itong gawin dahil ang contingent fund ay nakalaan para sa urgent at unforeseen expenditures. At may authority ang executive branch na aprobahan ang release alinsunod sa applicable budget rules. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang contingent fund ay hindi dapat gamitin upang lumikha ng bagong budget item na hindi inaprobahan ng Kongreso para sa particular na ahinsya. Ang constitutional concern ay ito. Ang Kongreso ay ang may power of the purse. Kongreso ang pangunahing may kapangyarihang magtakda kung saan gagastusin ang pera ng bayan. Kapag inililipat ang pera upang punduhan ng isang item na wala sa original appropriation, kailangang malinaw kung ito ba ay legal na augmentation lamang o paglikha ng isang bagong appropriations. Yan ang mahalagang legal distinctions. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa Buhay Sari-Sari BSS TV, pakit mo lang subscribe o follow button para lagi kang updated sa mga tapanan at totoong usapan ukol sa ating komunidad at sa mga pambansang issue na kakapito sa ating lahat. I-share na rin ang episode na ito para sa mas marami ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa national budget at public accountability. Salamat po at balik tayo sa usapan. Ikatlong punto. Ano ang confidential fund? Sa ilalim ng patakaran ng pamahalaan, ang confidential expenses ay mga gastusin may kaugnayan sa surveillance activity ng civilian government agency na sumusuporta sa mandate o operasyon ng ahensya. Iba ito sa intelligence fund. Ang intelligence expenses ay karaniwang tumutukoy sa intelligence gathering activities ng uninformed at military personnel. At ang intelligence practitioner na may direktang epekto sa national security. Ang simpleng paliwanag, ang confidential fund ay karaniwang para sa mga sensitibeng operasyon ng civilian agencies. Ang intelligence fund naman ay mas direktang kaugnay sa military, police, intelligence at national security operations. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng civilian agencies ay automatikong entitled sa confidential funds. Kailangang ipakita ng ahensya na ang confidential activity ay may malinaw na kaugnay sa legal mandate at aktwal na operasyon nito. Ang taon ng GAA mismo ay nagsasaad na ang confidential expenses ay dapat may kaugnay sa surveillance activity ng civilian government agency na sumusuporta sa mandate o operasyon ito. Saan maaaring gamitin ang confidential fund? Ang pangunahing patakaran ay nakapaloob sa Joint Circular Number 2015-01 na nilabas ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Governance Commission for GOCCs,
at Department of National Defense. Sa pangkalatang, maaaring gamitin ang confidential fund para sa mga sensitibong gastusin gaya ng pagkuha ng impormasyon mahalaga sa operasyon ng ahensya, surveillance at monitoring activities, pagbabayad ng reward at confidential informants, pag-upa o paggamit ng mga safe houses o secure facilities kapag kinakailangan ng lehitimong operasyon, pagbili o paggamit ng kinakailangang supplies, communication equipment at iba pang resources para sa confidential operations. Preventive at protective activities na may malinaw na kaugnay sa mandate ng ahensya. At iba pang confidential activities na pinapayagan ng Joint Circular at ang taunang GAA. Ngunit hindi sapat tawagin confidential ang isang gastusin. Kailangan itong magkaroon ng malinaw na operational purpose. Kailangan itong konektado sa mandato ng opisina. Kailangan itong may supporting document na maaaring suriin ng autorisadong COA auditors. Ikalimang punto. Saan hindi dapat gamitin? Hindi dapat gamitin ang confidential fund bilang ordinaryong discretionary fund. Hindi dapat gamitin pamalit sa regular budget para sa karaniwang sulong at allowances, regular office supplies, ordinaryong biyahe, public relation activities, pamimigay ng ayuda na walang confidential operation purpose, political campaigning, partisan activities, at personal expenses. O anumang gastusing walang direktang kaugnay sa lehitimong confidential operation ng ahensya. Hindi rin dapat gamitin ang pagiging confidential bilang dahilan upang gumawa ng peking dokumento, peking pangalan, non-existent recipient, o fabricated accomplishment. Ang secrecy ng operasyon ay hindi lisensya para alisin ang basic accounting controls. Ikalimang punto. Ina-audit pa ng COA? Oo. Maling sabihin na hindi ina-audit ang confidential funds. Ayon mismo sa Commission on Audit, ang liquidation ng confidential at intelligence fund ay ina-audit ng specialized unit nito. Ang Intelligence and Confidential Fund Audit Unit o katumbas ng Specialized Audit Office. Ang pagkakaiba lamang ay hindi karaniwang inilalabas sa publiko ang lahat ng operational details. Bakit? Hindi maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga informant, undercover personnel, witnesses at mismong operasyon. Ngunit ang confidentiality na sa publiko ay hindi nangangahulugan ng confidentiality mula sa COA. May mga autorisadong auditor na maaaring tumingin sa authority para sa operasyon, cash advances, acknowledgement receipts, certification ng responsibling accountable officer, purpose ng paggastos, operational accomplishment reports, at iba pang dokumento kailangan upang mapatunayan na ang pondo ay ginagamit sa autorisadong paraan. Kapag kulang, mali, irregular at hindi napapatunayan ang liquidation, maaaring maglabas ang COA ng audit observations, notice of suspensions, notice of disallowance, o pang kakulang audit actions. Kapag may disallowance, maaaring singilin ang mga opisyal at empleyadong napatunayang liable sa halaga. At kung may indikasyon ng falsification, malversation, graft o iba pang, maaari itong humantong sa administrative o criminal proceedings. Ikapitong punto. Kailangan ba ng resibo? Isa ito sa mga madalas pinagmumulan ng kalituhan. Sa ordinaryong government spending, karaniwang kinakailangan ng official receipt, invoice, purchase order at iba pang standard supporting document. Sa confidential operation, maaaring hindi praktikal o ligtas ang humingi ng ordinaryong official receipt sa isang informant o undercover sources. Kaya pinapayagan ang mga espesyal na dokumento gaya ng acknowledgement receipt or certification. Depende sa uri ng transaksyon,
at sa original na audit rules. Ngunit hindi ibig sabihin maaaring gumawa ng anumang pangalan at sabihin confidential yon. Ang dokumento ay kailangan authentic. Ang recipient ay kailangan totoong tao o lehitimong operational entity kahit protektado ang identity nito sa publiko. At kailangan may paraan sa autorisadong COA audit team upang ma-validate ang transaction na hindi isinasa publiko ang mga sensitibong impormasyon. Ito ang balanse. Protektahan ang operation at identity ng source, ngunit protektahan din ang pera ng bayan sa peking liquidation. Ikawalong punto. Ano ang special disbursing officers? Karaniwang inilalabas ang confidential fund sa pamamagitan ng cash advance ng isang autorisadong Special Disbursing Officer o SDO. Ang SDO ang humahawak at nagdi-disburse ng pera para sa aprobadong confidential operation. Ngunit hindi ibig sabihin na siya lamang ang may pananagutan. May chain of accountability. May opisyal na nag-authorize ng activity. May accountable officer na humahawak ng cash advances. May mga taong nagpatunay na ginagawa ang operasyon. May finance official na nag-record at nagproseso. At may head of agency na may ultimate responsibility sa tamang paggamit ng pondo. Umiiral din ang pangkalahatang patakaran na hindi dapat bigyan ng panibagong cash advance ang isang opisyal o empleyado hanggat hindi pa naliliquidate ang naunang cash advance. Alinsunod sa accounting at auditing rules. Ika-9 na punto. May report ba sa Pangulo at Kongreso? Oo. Sa ilalim ng general provision ng GAA, ang mga ahensyang gumagamit ng confidential funds ay kailangan magsumiti ng quarterly accomplishment report sa Pangulo at sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi halaga ang usapin. Ang dapat may ulat kung ano ang naging accomplishment sa paggamit ng pondo. Gayunman, maaaring classified o restricted ang ilang bahagi ng report. At ito ang dahilan kung bakit hindi lahat ng detalye agad ay nakikita ng ordinaryong mamamayan. Ngunit may oversight responsibility ang Kongreso at COA. Kung may obligasyon ng misused, maaaring magsagawa ng Kongreso ng inquiry in aid of legislation o siriin ang budget ng ahensya sa susunod na fiscal year. 10 punto. Ang confidential fund ba ay personal na pera ng Vice Presidente? Hindi. Napakahalagang ulitin ito. Ang confidential fund ay hindi personal allowance ng Vice Presidente. Hindi maaaring basta kunin, dalhin o gastusin ayon sa personal na kagustuhan. Ito ay appropriation ng Office of the Vice President bilang isang government institution. Kailangan may official purpose. Kailangan dumaan sa government accounting process. Kailangan may accountable officers. Kailangan may liquidation. At kailangan sumailalim sa COA audit. Ang pagkakaroon ng budget authority ay hindi personal ownership. 11 punto. Ano ang sentro ng kontrobersya? Ang tunay na usapin ay hindi lamang kung nagkaroon ng confidential fund ang OBP. Ang mas malalim na tanong, una, legal ba ang pinagmulan at paraan ng pag-release ng 125 million noong 2022? Ikalawa, may sapat bang kaugnayan sa constitutional at statutory mandate ng OBP ang mga sinasabing confidential operation? Ikatlo, tunay at mapapatunayan ba ang mga acknowledgement receipt at recipients? Ikaapat, tama ba ang liquidation at supporting documents? Ikalima, na-validate ba ng COA ang actual na accomplishment? Ika-6, may personal knowledge ba ang approving at certifying officer sa mga transaksyon? At ika-7,
Ginamit ba ang pondo para sa public purpose o may bahagi bang napunta sa hindi autorisadong fictitious o personal na paggamit? Ito ang mga tanong na dapat sagutin sa pamamagitan ng dokumento, testimonya, audit findings, at due process. Hindi na sapat na political slogan, hindi sapat na sabihing confidential kasi. Hindi rin sapat na sabihing magnanakaw agad na walang final finding o judgment. 12 punto. Approve ba ng Kongreso kaya legal na ba lahat? Hindi. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang appropriation ay authority to spend. Hindi certificate na tama na ang lahat ng magiging paggastos. Halimbawa, maaaring aprubahan ng Kongreso ang isang road project. Ngunit kapag ghost project iyon, overpriced o hindi ginawa, maaari pa rin maging illegal ang actual disbursement. Ganon din sa confidential fund. Maaaring approve ang budget item, ngunit kung mali ang recipient, piki ang dokumento, wala ang operasyon, o ginagamit sa ibang purpose, maaari pa rin magkaroon ng audit disallowance at criminal liability. Sa kabilang banda, hindi rin nangangahulugan na dahil confidential ang dokumento o hindi ito isinapubliko, automatikong ng may corruption. Kailangan tingnan ng audit, evidence at due process. 13 punto. Bakit pinaghihigpitan ang contingent fund? Dahil sa mga kontrobersya, nilinaw ng Kongreso sa mga sumunod na budget na hindi dapat gamitin ang contingent fund upang magbigay o magdagdag ng confidential at intelligence fund. Mahalaga ito dahil ang contingent fund ay malawak na lump sum appropriation para sa urgent at unforeseen requirement. Kapag ginamit ito upang punduhan ang mga confidential operation ng isang opisina na walang ganong line item sa original na budget, nababawasan ang direct congressional scrutiny. Kaya ang bagong restriction, isang paraan upang sabihin kung nangangailangan ng isang ahensya ng confidential fund, dapat itong ihain ng malinaw sa proposed budget. Dapat itong ipaliwanag sa Kongreso. At dapat aprubahan bilang malinaw na appropriation. Hindi lamang kunin sa isang malawak na contingent allocation pagkatapos ipasa ang budget. Mga kababayan, may lehitimong dahilan kung bakit may confidential fund ang gobyerno. Hindi maaaring ilantad sa publiko ang pangalang bawat informant. Hindi maaaring i-broadcast ang bawat surveillance operation. Hindi maaaring ilathala ang lokasyon ng safe house o pagkakakilanlan ng undercover personnel. Ngunit ang secrecy ay dapat limitado lamang. Sa impormasyon, kailangang protektuhan. Ngunit dapat maging sikreto kung magkano ang kabuang pondong inilaan. Ano ang ahensya nakatanggap? Ano ang legal authority? Kung isinumiti ba ang liquidation? Kung nagkaroon ba ng audit at disallowance? At kung may pananagutan ba dapat harapin ang sinumang opisyal? Ang tamang prinsipyo ay operational secrecy, ngunit financial accountability, hindi total secrecy, hindi rin reckless public disclosure. Kailangan ang balanse sa pagitan ng national security, operational safety, at karapatan ng mamamayan na malaman kung tama bang ginamit ang kanilang pera. Maaaring confidential ang operasyon, pero hindi confidential ang pananagutan. Kaya kung ang tanong ng confidential fund ng Office of the Vice President ay kasama ba sa GAA, ang sagot ay hindi maaaring isang simpleng oo o hindi.
May mga taon na ang confidential fund ay malinaw na nakalagay sa OVP budget at inaprobahan ng Kongreso. Ngunit ang 125 million fund noong 2022 ay inalabas mula sa contingent fund at hindi bilang original confidential fund line item ng OVP. Kaya ito naging sentro ng legal na constitutional debate. At sa tanong, kung pwede bang kasusin ang confidential fund kahit saan? Malinaw na sagot, hindi. Ito ay limitado sa autorisadong confidential activities na konektado sa mandate ng ahensya. Ito ay kailangang i-liquidate, ito ay kailangang i-report, ito ay kailangang i-audit ng COA. Ang confidential fund ay maaaring lihim sa publiko pagdating sa sensitibong detalye. Ngunit hindi dapat maging lihim sa batas. Hindi rin dapat maging lihim sa COA. Dapat maging ligtas na taguan ng maling paggamit ng pera ng bayan. Sa huli, hindi dapat sapat na tanong na, legal bang magkaroon ng confidential fund? Ang mas mahalagang tanong ay, legal kailangan makatwiran at napapatunayan ba ang bawat paggastos? Dahil ang tunay na sukatan ng mabuting pamahalaan ay hindi lamang kung may kapangyarihang gumastos. Ang tunay na sukatan ay kung kaya nitong ipakita na bawat piso ay ginamit para sa bayan. Ito ang buhay sari-sari BSS TV, ang inyong kasama sa tapatan, makatotohanan at makabaluhang usapan. Mabuhay ang responsableng mamamayan, mabuhay ang pananagutan sa pamahalaan, at mabuhay ang Pilipinas.